Welcome po sa ating God's Healing Mission. Sabi nga, ito po ay gawain ngayon, no? Ito po ay gawain natin sa YouTube, sa internet, o sa cellphone nyo. So, kumbaga, sabi ng Diyos, be-bless kayo ni Lord sa pamamagitan ng kanyang mabuting balita at sa mga healing prayer niya. Amen? So, welcome po sa ating God's Healing Mission. Ano ba yung mission natin? Mission ni God. Mission ko, a mission to heal, to protect, and to save people. At syempre, pinaka-number one dito, ang puso ng vlog na to, ang puso niya, pinaka-puso niya is lahat po tayo ay maligtas pagdating ni Jesus. Makarating tayo sa buhay na walang hanggan. Amen? Lahat po ng mga nandyan, ako mahilig maririnig. Ano ba? And ready na po ba kayo? So, ano ba yung topic natin dito? Ang topic natin ngayon, paano ba hahaba ang buhay natin o buhay ng mga tao? Ayon po sa Biblia, ha, hindi po ako manghuhula, hindi po ako tarot reader. Ito po ang gagawin natin. Paano ba talaga hahaba ang buhay? Dahil lahat tayo gusto natin humaba ang buhay. Amen? Bakit ko po kailangan ibigay ito sa inyo? Dahil lahat ng tao ngayon nag-aalangan at bata pa namamatay na. And alam niyo po, seriously speaking, ang dami nang namatay sa COVID-19. Hanggang ngayon, ang dami pang namamatay. Ito kailangan natin ngayon. Napapanahon siya kasi ito po ay protection natin. Lalo na ngayon, dumarami, lalo na po sa Pilipinas. Diyan sa Pilipinas, dumarami na naman po ang mga COVID-19. You'll never know. Hindi mo alam kung kailan ka tatamaan. So, kailangan mo ng mga inspiration ng Word of God. Paano ba humaba ang buhay at maproteksyonan? Paano kayo liligtas ng Diyos? Kailangan alam mo at kailangan manampalataya ka, kapatid. Tandaan mo, it's faith can move mountains. Hahaba ang buhay mo. Amen? Umpisahan natin, Awit 91, chapter 91, verse 14 to 16. May pinabanggit ba talaga kung paano humaba ang buhay? Siyempre, lahat ng tao sa buong mundo, ginagawa lahat para humaba ang buhay. Pero, wala eh. Totoo ba yan, brother? Yes. Ako na po magpapatunay dito sa charismatic namin dyan sa Pilipinas, from Soldiers of Christ, LSJM po. Lahat po yan ng charismatic. Makikita niyo po yung mga lola dyan. Yung mga matatanda po dyan. Ito po ang sikreto nila. Lahat ng mga matatanda, nandito po yung sikreto. Yung mga malalakas na tumatanda, humahaba ang buhay. Nandito po ang sikreto niyan. Amen? Ready na ba kayo? Pen and paper. First verse natin sa Bible, Awit 91, 14, 16. Pangako ng Diyos, tingnan po natin. Awit 91. Okay. Ano ba sinasabi rito? Ito, favorite po ng mga El Shaddai po ito at napakaganda. Totoo po ito. Ang dami ng mga lola sa mga charismatic. Pag ito sinunod mo, maliligtas ka. Pangako kasi ng Diyos yan eh. Ako naniniwala ko rito. Nakita ko na po sa mga mata ko yung mga mahabang, malalakas, walang gamot, mga lola natin, ang hahaba ng buhay dahil sa pagsunod sa salita ng Diyos. Amen? Awit 91, 14 to 16. Ano sabi rito? Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. Tapat po ha. Ano po yung sikreto? Maging tapat ka sa Diyos at iingatan ko ang sino mang ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Ayan, sa 16, pakinggan niyo po ito ha. Sila'y bibigyan ko at gagantampalaan ng mahabang buhay. Word for word, di ba ba? At hindi lang yun. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ano po yung sinabi rito? Sikreto, para daw humaba ang buhay. Maging tapat ka sa Diyos, kapatid. Hello? Alam naman natin yung makasalanan na yan. Iwasan mo na. Maging tapat ka daw. Tapat ka na lingkod. Kung lingkod ka na ngayon, maging tapat ka sa Kanya. Magmula sa Diyos, tapat ka sa asawa, tapat ka sa kaibigan, tapat ka sa trabaho, maging tapat ka sa gobyerno.
hahaba daw ang buhay mo. Amen! Palakpakan natin si Lord. Ngayon, ano pa? Ayan, napakaganda nito. Sabi ko, i-share nyo to sa mga kaibigan nyo, friends and relatives. Ang daming, sabi ko nga, bihira ito maririnig sa mga, siyempre sa misa natin, bihira po to. Kami po ay katulong lang ng mga pare. Hindi po ako pare, pero isang laiko na Bible preacher na talagang legal po, pwedeng mag-evangelize. Kapag ikaw may karunungan, kapag may gift of wisdom ka, pwede kang mangaral basta't ikaw ay binyagan katoliko. Amen? Pero hindi ka lang pwede magmisa. Hello? So, ngayon, number 2, ano ba yung pwede pa ba natin makita na pwedeng humaba ang buhay? Ano ba? So, ang paghahaba ng buhay, may ibang term dyan, lalawig ang buhay. Okay, ano pa sikreto, brother? Efesos chapter 6, verse 1 to 3. Uulitin ko po ha. Efeso chapter 6, ilista nyo na. Verse 1 to 3. Ano ba sikreto para humaba ang buhay? Mga anak, ayan, ito naman para po sa inyo. Mga anak, mga magulang, lahat na. Mga anak, sundin nyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat, sabi po nito ni San Pablo ha. Igalang mo inyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Pakinggan nyo po to. Totoo, pangako ng Diyos. Si San Pablo nagsabi. Ano sabi niya? Ikaw ay giginhawa at lalawig or hahaba ang iyong buhay dito sa lupa, ang salita ng Diyos. Word for word po ha. Ulitin natin. Paggalang, pagmamahal sa magulang. Isa po yung sikreto niyan. Kung mahal mo magulang mo, mahal mo mga kaibigan mo, mahal mo ang Diyos, ang kapwa mo, hahaba daw ang buhay mo. Amen? Number 3, ano pa ba yan? Meron pa, brother? Yes! Kawikaan chapter 17, tingnan po natin ha. 17:22 ng Kawikaan, ano ba sinasabi rito? Galing po kay Solomon, mga sikreto. Kung paano humaba ang buhay, 17:22. Ano po sabi rito? Sikreto ng mahabang buhay, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan, at ang malungkuti unti-unting namamatay. Hello! Ulitin ko po ha. Kung gusto nyo humaba ang buhay nyo, ang sikreto muna, yung pagkamasayahin daw ay mabuti sa katawan, at ang malungkuti unti-unting namamatay. So ito yung kabaligtaran. Kapag ikaw ay lagi malungkot, bugnutin ka, masungit ka, lagi ka nagagalit, ang dami ko na po nakitang ganyan. 50 plus lang namamatay na sa laging nagagalit. Hello! Gusto mo humaba ang buhay? Tanggalin mo yon, iwasan mo. Control pa po ang temper. Control mo, kundi maaga kang mamamatay, kapatid. Pero, pag na-control mo yan, kapatid, sumunod ka sa Diyos, minahal mo ang iyong asawa, ang iyong mga anak, ang mga kapamilya, lalawig o hahaba ang buhay mo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Mayroon pa ba, brother? Yes. Tingnan natin ha. Ano pa yung kawikaan natin din? Pare-pareho lang po. Chapter 9, verse 10 to 11. Tingnan natin kawikaan uli ha. Ano pa yung sikreto para humaba ang buhay? Sabi ko nga, i-share nyo to. Napakaganda. Chapter 9, verse 10 to 11. Ano po sabi rito? Sikreto, humaba buhay, gusto mo? Pagkatakot kay Yahweh ay simula ng kaalaman. Ang pagkakilala sa Kanya ay may dulot na karunungan. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong araw dahil sa akin, lalawig o hahaba ang iyong buhay, ang salita ng Diyos. Narinig niyo po yun, word for word. Anong sabi naman dito? Ulit, pagkatakot kay Yahweh at simula ng kaalaman. So in other words, ano po ba ang mga reasons natin? Gusto mo bang humabang buhay? Ano sikreto ng sabi ng Biblia? Kaalaman. Anong ginagawa natin po dito? Bible study, tuloy-tuloy po. Catholic Bible study, tuloy-tuloy. Kagaya ng gawain natin ngayon dyan sa YouTube natin. Ito po ay charismatic natin ngayon ministry dito po sa mismo sa YouTube natin. Everyday po, i-review nyo yung mga video natin. Yan po, kaalaman. Pagkatakot kay Yahweh,
hahaba daw ang buhay mo. Amen! Palakpakan natin si Lord. Mga pangako ng Diyos yan, mga kapatid, totoo. Subok ko na yan. Ebidensya, witness ako sa mga lola natin ang hahaba ng buhay nila. Amen! Ano pa ba? Kawikaan chapter 10. Tingnan natin ha. Kawikaan chapter 10 verse 22, napakaganda rin na sinabi rito. Paano ba humaba ang buhay? Sikreto uli. Sabi rito, eto na. Ang pagkatakot kay Yahweh muli ay nagpapahaba ng buhay. Ngunit ang mga araw ng masama ay di magtatagal ang salita ng Diyos. Ano sabi niya? Huwag kang gumawa ng masama, brother. Tanggalin mo, alisin mo. Gusto mo humaba buhay mo. Nakita niyo po, halos lahat ha. Hindi naman, pansinin niyo to. Yung mga masasamang tao, napansin nyo, pagka inabuso nila ang kanilang sarili, kung ano-ano man sa alak, sigarilyo, sa pambababae, kahit ano man po yan, mga umabuso sa katawan nila, humahaba ang buhay o hindi? Hindi eh. Bakit? Ang tawag ng Biblia po, masasamang tao. Masama ka sa katawan mo, inabuso mo, or mandaraya ka, kung ano man po ang mga ginagawa mo sa buhay ngayon na masama, alam mong against God's will yan, tandaan mo, alisin mo po daw yan, at hahaba ang buhay mo. Amen. So paulit-ulit yon. Matakot daw sa Diyos. Matakot sa Diyos. Amen. Matakot ka sa Diyos, maglingkod ka sa Diyos, yun ang sikreto po nun. Ang dami ko nang nakitang mga lingkod ng Diyos na humahaba ang buhay. Mahahaba ang buhay, napakabuti ng Diyos. Totoo po yan. Kahit sa kasakitan, ililigtas ka niya. Ano pa ba yung mga verse in chapter natin na mga pwede natin maging inspiration para sa ating buhay, para yung mga gustong humaba ang buhay. I-share mo to kapatid kung paano humaba ang buhay. Totoo to. Mateo 6:33, kabisado natin lahat to. Ano yon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Tagalogin natin, mas maganda yun. Ang ganda. Mateo chapter 6 verse 33. Ano sinasabi rito? Sabi rito sa 33 po ha. Tingnan natin. Ngunit pag sumakita ninyo ang higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Everything will be added unto you. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat daw po. Unahin mo muna siya. Kaya lagi ko po ito sinasabi. Bakit? Ito yung sikreto. The whole, ang buong Biblia, iyan lang po ang pinakasikreto. Unahin mo siya. Isa sikreto, unahin mo siya lagi. Magsimba ka araw-araw, mag-rosary ka, mag-Bible study ka. Kagaya po lagi ko sinasabi, no? Hanggat may time ka, makinig ka na salita ng Diyos. Ito po yung God's Healing Mission natin, na Bible study natin dito mismo sa YouTube nyo lang. Wala tayong pwedeng excuse o dahilan para sabihin natin walang time. So kahit hindi ka lumabas, may paraan ng Diyos. Unahin mo siya, makinig ka lang na makinig ng salita niya, sundin mo yung mga salita ng Diyos. Sabi mismo si Jesus po nagsabi dito ha, unahin mo daw muna ang Diyos. Seek ye first the kingdom of God, at lahat daw. Kasama ang kahabang buhay, hindi. Kasama po, lahat nga eh. Pati nga physical at material blessings, ibibigay sa'yo. Magugulat ka na lang. Subok ko na po yan. Magugulat ka na lang. Habang inuuna namin po si Lord, yung mga blessings, dumarating na lang eh. Kasama ang mahabang buhay, of course. Lahat nga eh. Amen? Palakpakan natin si Lord. Tama po ba yon? So, yun ang karunungan ng Diyos na hindi alam ng maraming tao. Kagaya na sabi ko nga, alam niyo po, hindi kasi lahat nakakaalam ng mga karunungan. O ang tinatawag namin dito sa charismatic, lihim na panukala. Sa Catholic Charismatic, marami ka rin malalaman. Kaya sabi ko, pag naglingkod ka po, maraming Catholic Charismatic, Catholic Bible Study sa simbahan. Pwede rin po kayong umattend yan. Kasi tandaan, ako po 100%,
sabi ko nga, mahigit na 8 taon po ako sa charismatic. Ngayon, ayan nga, ginagamit na ako ni Lord sa YouTube niya. Mismo ako nakita ko po kung paano gumaling sa karamdaman ang mga taong inuuna ang Diyos. Lalo na yung mga lingkod niya. Totoo, subok ko na po yan. Amen. Alam niyo po, kung magpupuri lang ako sa lahat ng mga witness, evidence, mga life testimony, pati sa sarili ko, personal testimony ko po, ay aabot tayo ng isang taon para pagka sinabi ko po ang lahat ng mga blessings dahil sa pag-uuna sa mga pakikinig sa salita ng Diyos. Totoo po, lahat daw ibibigay sa iyo. Unahin mo lang siya. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Yeah? So ano pa ba ang mga sikreto dyan? Ito pa. Yan. Ito mayroon po akong kilala. 94 or 96 years old na yata. Sinong gustong umabot ng 90 plus? Hello? Diba? Sinong gustong umabot ng 90 plus o 100 plus? Lahat ng mga tao gusto mabuhay. Ito nakita ko po talaga mga 96 na si Lola. Pero napakalakas. Ano sikreto niya? Tingnan natin. John 6:53 to 54. Tingnan natin. Juan sa isa. Ito po. Ito po yung sinasabi mismo ni Jesus ang nagsabi. Ito po ay tungkol sa misa. Pagkain ng kanyang katawan. Ano sabi niya rito sa 53? Ang sabi po niyo rito, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Yun yung pong misa. Kaya mas marami po yung mga, mapapansin nyo, yung mga maaga namamatay, walang oras sa pagsimba. Amen? Walang oras. So walang disiplina yun, wala na. So tapos meron pa rito sa 4, sabi po rito sa 54, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ang salita ng Diyos. So ibig sabihin, napansin nyo, pag hindi ka lang hahaba ang buhay mo rito sa lupa, pag araw-araw ka magsimba, kumain ka ng mga salita ng Diyos, kumain ka rin ng sabi ko, yung ostya, pwede, everyday. Kung kaya niya po, everyday, hahaba ang buhay niyo. Ang dami ko na pong nakitang ganyan. 96 years old, ang sikreto niya, araw-araw lang nagsisimba. Totoo po, kumakain siya ng katawan ni Kristo. Ang kagandahan nun, hahaba pa ang buhay mo rito sa lupa. At pangako ni Jesus, sabi niya, aba, magkakaroon ka pa sa kabilang buhay ng buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen ba? Yan po ayon po sa Biblia, hindi po galing sa akin na lahat yan. Kung naniniwala ka sa Diyos, kapatid, tandaan mo, seryosohin mo na. Sayang Sayang po, sabi ko nga, ginto itong mga gawain natin sa YouTube na to. Ginto. Bakit ginto? Ito po'y mas sigit pa sa kayamanan. Bakit? Kasi pinag-uusapan dito buhay. Amen? Meron ba mabibili sa butika na pabili nga po ng papahaba ng buhay? Hello? Mabibili mo ba ang extensions of life mo? Hindi, di ba? So, itong kaalaman na to, nasubukan na ba? May mga ebidensya? Opo. Kaya nga yung sa lagi ko sinasabi, totoo po, may Diyos, totoo. Kailangan lang natin po na pag-aralan yung mga salita niya because God's Word is very powerful. And talagang totoo. For with God, nothing is possible. Kung kaya nga niyang likhain ang buong mundo, kaya niya likhain nga, pati nga po ang langit, mga stars sa heavens, lahat po kaya niya likhain. Hindi pa kaya palawigin ang buhay mo? Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Totoo po. Ano pa ba sikreto? Last secret po para ikaw humaba ng buhay ayon po sa Biblia. Ang dami ko na pong nakita, maniwala po kayo nagsisimba. Yung iba nga, sabi ko, yung mga may cancer dyan, yung mga may sakit dyan, humahaba ang buhay, may nakita po talaga ako sa mata ko. Nagsisimba-simba, kumakain ng hostya, pero tapat sumusunod po sa Diyos. Yun ang sikreto kasi dun Magbago ka. Magsisi ka.
Yun ang sikreto doon. Huwag lang puro simba, kapatid. Huwag puro salita. Kailangan may gawa. Kailangan may pagbabago. Ang tawag ng mga pare dyan, may conversion ka. Yun lang naman. Anong masama sa maging mabuti? Hello? Amen po ba? Pakinggan nyo to. Ano ba yung masama sa maging mabuti? Ang problema sa mga tao, hirap na hirap maging mabuti. Samantalang mabuti nga eh. Makakabuti pa sa buhay mo, kapatid. Kung ikaw nakikinig ngayon, namumuhay ka sa kasalanan, namumuhay ka pa rin ngayon sa kadayaan, kung ano man yan, may galit ka, hindi ka nagpapatawad. Lahat ng mga kasalanan na alam mo na kasalanan sa Diyos. Kung gusto mo humaba ang buhay mo, tanggalin mo yan, kapatid. Hahaba ang buhay mo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ayan po, malinaw, no? Ito yung last verse. Ano pa ba sikreto? Gusto mo maging mapalad? Pahayag chapter 1 verse 3. Sino daw yung mga mapapalad? Pag sinabi mo mapalad, kapatid, pag sinabing mapalad, brothers and sisters, tandaan niyo po ito Pag sinabing mapalad ka, lahat na yan. Material, physical, spiritual blessings, darating sa iyo yan. Kahit hindi mo inaasahan, ako po, totoo, maniwala kayo't hindi. Lahat po ng lakad namin, inuuna namin yung misa. Pag may lakad kami, inuuna po namin yan. Nagpapatugtog ako ng mga gospel song. Hanggang ngayon, natutunan ko po sa charismatic yan, sa pag-aaral ng Biblia, sa pagsisimba araw-araw. Totoo po, yung mga lakad mo na importante, pangalawa lang yan. Pero alam mo, ang masisiguro ko sa inyo, pag inuna mo siya, laging napakaganda ng resulta ng mga lakad mo. Amen? Kasi gagabayan ka niya eh. Pangako ng Diyos, yes. Totoo, yes. Subok ko na po yan. Isa pa, mapalad daw. Bakit paano ka maging mapalad at hahaba ang buhay mo? Pahayag chapter 1 verse 3. Ilista niyo po yan. Lahat po yan. Lahat ng mga namimigati. Lahat ng mga may pinagdadaan ng problema ngayon. I-share mo to, kapatid. Maging inspiration nila ito. Totoo may Diyos. Totoo po yung salita niya. Sumunod lang tayo. Basa, pahayag chapter 1 verse 3. Ano sabi rito? Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Mapalad ang nakikinig sa hulang inihag dito at tumutupad sa nasusulat dito ang salita ng Diyos. Pag mapalad ka po, kasama na po yon yung mahabang buhay. Maniwala ka. Mapalad ka, kapatid. Kailangan mo lang makinig, kailangan mo magbasa. Kailangan may pakikinggan ka. Bawal po yung makinig sa ibang sekta. Makinig ka sa mga Katoliko. Turo ng simbahan at ng Biblia. Katulad po nito, charismatic natin dito sa YouTube natin, God's Healing Mission natin. Ito po ang nagiging daan para nagiging mapalad na bibless ang mga tao. Physically, at lalong-lalo na po yung buhay mo hahaba dahil sa pagsunod mo sa salita ng Diyos. Amen! Palakpakan po natin si Lord. May natutunan. Ayan huwag niyo pong kalilimutan. Tandaan niyo po, lahat ng mga propesiya, lahat ng mga nangyayari sa buong mundo, lahat ng problema po, maniwala kayo, may solusyon ang Diyos na nasa Biblia. Lahat yan ng mga problema. Ang gusto mahabang buhay, meron. Gusto mong gumaling sa karamdaman, meron. Gusto mong malaman kung paano ka maligtas sa kapahamakan, meron po sinasabi ang Biblia. Gusto mo paano ba makapagsisi ka? Paano mo maiwasan ang mga kasalanan yan? Ano ba yung mga kasalanan yan? Kompleto po. Ano ba yung nangyayari sa mundo? Ano yung mangyayari sa hinaharap? Kompleto po ang Biblia. Nasa Biblia na po lahat yan. Prophecy na yan, mga batas na yan, para hindi tayo mapahamak. Ang salita ng Diyos po, tandaan nyo, mahal tayo ng Diyos. Kaya binigyan niya to, binigay siguro ako sa inyo ngayon. Ito hindi aksidente. Plano ng Diyos ito para ikaw ay pagpalain at bigyan ng mahabang buhay.